Magpapatuloy ang ating kwento na kung saan makikita natin ang totoong ancient dragon habang kinakain na niya ang bangkay ni Huang Kaishan. Pagkatapos nitong kumain tumingin naman ito ng masama sa ating bida. Nagulantang naman sa takot rito si Mrs. Ye kaya pinagpawisan na lamang ito sa pagkabigla. Ngunit si Chu Qing hindi natin nakikita ang kanyang reaksyon dahil nakamaskara ito. Sa hindi inaasaang pangyayari bigla na lamang umatake ang Ancient Dragon papunta sa kanilang lokasyon habang bukang-buka nito ang kanyang bibig sa pagkagutom. Sa pag-atake ng Ancient Dragon sa kanila madali lamang naiwasan nila ang pag-atake nito. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari bigla na lamang nag-iba ang direksyon ng Ancient Dragon na patungo kay Mrs. Ye. Nangamba naman rito si Chu Qing dahil nasa panganib nga raw si Mrs. Ye kaya dali-dali nga itong umatake sa Ancient Dragon. Sa kabutihang palad nagtagumpay naman ito na masagip si Mrs. Ye sa kapahamakan, ngunit sa ginawa ng ating bida sa pag-atake sa Ancient Dragon, nagalit naman ito sa kanya, habang naglilisik ang mga mata nito sa pagkainis, kaya sa ganoon dali-dali naman itong sumugod sa ating bida. Nagpahabol naman rito si Chu Qing sa Ancient Dragon para malayo ito kay Mrs. Ye. Habang si Mrs. Ye ay napapasigaw na lamang sa pag-aalala niya sa ating bida, kinuha naman ni Mrs. Ye ang kanyang telepono habang nanginginig pa ito sa nangyari. Kasabay nun, dali-dali niya naman tinawagan si Ye Chanshi, para sabihin dito na kausapin niya nga raw si Huanir para iulat ang balita sa Yunjiang River na kung saan ang Ancient Dragon. Sumang-ayon naman rito si Ye Chanshi, at nagtanong din ito na kung anong araw ang nangyayari. Sinagot naman siya ng kanyang ina na si Chu Qing nga raw ay nagpahabol sa Ancient Dragon para iligtas ito sa kapahamakan. Nagulantang naman rito si Ye Chanshi sa kanyang nalaman kaya pinagdadasal niya na lamang na nasa maayos na sitwasyon ang ating bida. Pagkatapos na mag-usap ng dalawa, napasambit na lamang si Mrs. Ye sa kanyang isip na alam ng lahat na may Ancient Dragon sa Yunjiang River, tiyak na hahanapin nila ito, at pinagdasal niya din na sana makaligtas si Chu Qing sa kaguluhang ito. Pagkalipas ng ilang sandali, mapupunta na ang eksena kay Huanir at kay Ye Chanshi habang kinakalat na nila ang impormasyon sa Yunjiang River na kung saan may nabubuhay pang Ancient Dragon. Nalipat naman ang eksena sa Tang family habang nagmamadali ang family head na pumunta sa Yunjiang River, at pati ang Li family ay nakisali na rin sa pagpunta dito. At makikita din rito si Mrs. Qing na natutuwa, dahil madami na naman nga raw na magagalit kay Chu Qing na tao. At pinakita din si Meng Zui na natutuwang papaalis na papunta sa Yunjiang River. Bumalik ang eksena sa Yunjiang River habang tuloy pa rin na hinahabol ang ating bida ng Ancient Dragon, at makikita rin dito si Chu Qing na hirap na sa pagtakas, at napasambit na lamang ito sa kanyang isip na kailangan niya nga raw pumunta sa taas para makagawa ito ng planong makatakas sa hangal na dragon na ito. Nakapunta na ang ating bida sa taas kaya sa ganoon, gumamit ito ng kanyang buong lakas na chi para makapagtago ito agad. Nagtagumpay naman rito ang ating bida, kaya nakapagtago naman ito sa gubat, ngunit sambit din ito sa kanyang isip na mahihirapan nga raw siya makatakas sa hangal na dragon na ito, dahil winawasak lamang ng dragon ang mga puno sa kagubatan. Ngunit may napagtagto ang ating bida na isang silang teknik na natutunan niya sa kanyang nakaraang buhay, kaya natuwa na lamang ito dahil may pag-asa pa nga raw siya na matalo ang Ancient Dragon na ito. At sambit din ito sa kanyang isip, habang sinusubukan na niya ang silang teknik. Ang panahon noon, hindi nga raw siya interesado sa kung paano paamuhin ang mga dragon, kaya hindi niya nga raw pinagsikapan na pag-aralan ang Dragon Seal. Gayunpaman, mas mabuti nang subukan kaysa maghintay na lang ng walang ginagawa, kaya sa ganun sinubukan na ng ating bida ang Dragon Seal, kaya sa hindi inaasaang pangyayari, nagawa na ng ating bida ang Dragon Seal sa kanyang mga kamay. Sa ginawa ng ating bida, napansin naman ito ng Ancient Dragon kaya dali-dali naman itong pumunta sa lokasyon ng ating bida. Napansin naman ito ni Chu Qing kaya hinagis na niya ang Dragon Silang sa Ancient Dragon. Kasabay nun, nagkaroon naman ng gintong tali sa katawan ng dragon. Nagtaka naman rito ang ating bida na kung gumana nga raw ba ang kanyang ginawa. Habang makikita natin ang Ancient Dragon na hindi na makagalaw dahil sa mga gintong tali na nakatali sa kanya.
ngunit nag-roar naman rito ang Ancient Dragon, kaya nabigla na lamang nagulat rito si Chu Qing, at kasabay nun, pinag-atake naman ng Ancient Dragon ang kanyang buntot sa bato para patamaan ang ating bida sa malayo. Nagtagumpay naman rito ang Ancient Dragon, kaya bigla niya na lamang nawala ang silang teknik sa katawan ng Ancient Dragon, kaya sa ganun, dali-dali naman itong umatake sa ating bida, ngunit sa kabutihang palad, nakagawa agad ang ating bida ng panibagong silang teknik, kaya dali-dali na niya itong hinagi sa Ancient Dragon, kaya sa pangalawang pagkakataon nagtagumpay na ito ng walang problema. Natuwa naman rito ang ating bida dahil nagawa na nga raw niya ito ng perpekto, at sambit din ito sa kanyang isip, habang pinagmamasdan niya ang Ancient Dragon. Ang mga dragon ay kayamanan, mga buto ng dragon, utak ng dragon, litid ng dragon, lamang ng dragon, mga bibig ng dragon, ang pinaka-espesyal ay ang likas na dragon energy. Sa loob ng dragon, mayroong isang uri ng likas na enerhiya ng dragon, na siyang pinakamahalaga para maging tunay na dragon ito. Kung makakamit ito, ang kanyang pagsasanay ay mabilis na uunlad. At kung pinuhin niya ang innate dragon si Golden Guardian, wala nang makakatapat sa kanya. Sa kabila ng kanyang pag-iisip, bigla niya na lamang naalala si Gang Yu, dahil ang likas na enerhiya ng dragon ay maaari ring magbago ng saloobin ng isang tao kaya mapapabuti ito sa kaligtasan ni Gang Yu, at sambit din ito ang enerhiya ng dragon na ito ay dapat ibigay kay Gang Yu muna. Ang pagpapanumbalik ng kanyang kapangyarihan ay isang bagay na oras na lang, kaya mas mabuting mapunta ito kay Gang Yu. Kasunod nun, lumipad na si Chu Qing pataas para paulanlan ng atake ang Ancient Dragon mula sa malayo. Ginamit naman ni Chu Qing ang mga bato para gamitin ito sa pag-atake sa Ancient Dragon kaya sa ganun dali-dali na niya itong hinagis. Pagkatapos ang ginawa ng ating bida, makikita naman rito ang Ancient Dragon na buhay pa, ngunit nakakuha naman ito ng maraming pinsala sa katawan nito. Dahil sa ginawa ng ating bida sa kanya, dali-dali naman itong sumugod, ngunit sa kasamahang palad ginamit lamang ni Chu Qing ang silang teknik para matali ito ulit. At kasabay nun, dali-dali naman umatake ang ating bida gamit ang kanyang paa. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang nasaktan si Chu Qing dahil ang tigas nga raw ng ulo ng dragon na ito. Kaya sa pangalawang pagkakataon, ginamit na ni Chu Qing ang kanyang legendary sword para tuluyan na itong paslangin, kaya gumamit ang ating bida ng maraming slashing attack sa Ancient Dragon, sinalo naman lahat ng Ancient Dragon ang atake ng ating bida kaya sa ganun, tuluyan na itong namatay sa dami ng pinsala na kanyang natanggap, at pagkatapos nitong namatay, nagpakita naman rito ang innate chi ng Dragon Soul sa bunganga nito. Natuwa naman rito ang ating bida dahil nagtagumpay na nga raw siya, ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon bigla na lamang may lumabas na nilalang sa mga puno, para kunin ang innate soul sa Ancient Dragon. Ang dumating palang nilalang ay si Meng Sui. Pagkatapos nitong nakarating sa bangkay ng Ancient Dragon, bigla na lamang itong tumingin sa ating bida na may ngiti sa mga labi nito, at pagkatapos nito, dali-dali niya naman hinigup ang Dragon Soul sa kanyang bibig. Pagkatapos makita ni Chu Qing si Meng Sui na kinuha niya ang kanyang pinaghirapan na Dragon Soul, bigla na lamang itong napamura kay Meng Sui ng matindi, at dali-dali din itong sumugod papunta kay Meng Sui, habang sinasambit ng ating bida na matapos maglaan ng napakaraming oras para dito, ikaw pa talagang manggahas na nakawin ito sa kanya. Napansin naman ito ni Meng Sui kaya gumamit ito ng barrier para sanggahin ang atake ng ating bida. Sinabi naman ni Chu Qing na ibigay ng araw ni Meng Sui ang Dragon Soul sa kanya, habang nagpapalabas ito ng killing intent, habang si Meng Sui ay hindi lamang kumikibo, ngunit nakapag-isip ito sa ugali ng kanyang kaharap kaya napagtanto na niya na si Chu Qing ang kanyang kaharap. Kaya sa ganun, inalis na ni Chu Qing ang kanyang discussing mask dahil nalaman na rin ni Meng Sui ang pagkakilanlan nito, at kasabay nun, nagsalita naman ito kay Meng Sui na ninakaw niya ang kanyang dragon energy, at ang kapalit nito, ay pakawalan na niya ang kanyang kapatid. Ngunit ang sinabi lamang ni Meng Sui sa kanya na kinuha niya ang likas na enerhiya ng dragon gamit ang sarili niyang lakas, kaya hindi ito ang pagmamay-ari ng bida, at nagtanong din ito na kung ano nga raw ang kinalaman niya dyan, at kasabay nun,
inasar naman ni Meng Sui ang ating bida sa pagdilat nito. Naasar naman rito ang ating bida kaya, bigla niya na lamang sinugod si Meng Sui. Walang kahirap-hirap naman na iniiwasan ni Meng Sui ang pag-atake ni Chu Qing sa kanya, kaya sinabihan niya ito na mahina pangaraw ito para talunin siya sa isang laban, at kasabay noon, nagseryoso naman rito si Meng Sui, habang nagpapalabas ito ng nakakatakot na aura, habang sinasambit din niya ang gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay ng walang pahintulot ng isang babae. Talagang karapat-dapat nga raw na mapaslang na ang ating bida ngayon, kaya dali-dali na itong sumugod patungo sa ating bida. Napansin naman ito ni Chu Qing kaya ginamit niya ang kanyang sword formation para depensahan niya ang paparating na atake sa kanya, ngunit sa hindi inaasaang pangyayari bigla na lamang tumigil si Meng Sui sa kanyang ginagawa, dahil may naramdaman ito sa kanyang tiyan, at nangamba din ito dahil ang likas na enerhiya ng dragon ay sumiklab ito sa ibaba ng kanyang tiyan at nawala ito bigla. Kaya sa ganun bigla na lamang itong umatras dahil sumamang araw ang pakiramdam nito. Nagtaka naman rito ang ating bida dahil napanong araw si Meng Sui ngayon. Sa kabilang banda, sinuri naman ni Chu Qing ang Ancient Dragon sa bandang ibaba nito. Habang makikita rito ang Ancient Dragon na wala na itong kabuhay-buhay sa katawan nito, ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang itong nagising at tumakas ng mabilis. Habang ang ating bida ay napapasabi na lamang sa kanyang isip na walang likas na dragon energy, ang demonyong dragon na ito ay parang walang silbi. Ang usapin tungkol kay Gangyo ay maaari lamang ipagpaliban sa ngayon. Sa kabilang banda, nakita na ng mga tao ang Ancient Dragon na naglalakad kaya sumisigaw sila sa kagubatan na nahanap ng araw nila ang Ancient Dragon. Narinig naman ito ni Chu Qing kaya dali-dali naman itong pumunta sa lokasyon ng mga hangal. Nagtaka naman rito si Chu Qing na kung paano nila nalaman na nandito ang Ancient Dragon dito. Ano ang nangyari sa Jinmen pagkatapos nilang nagkahiwalay ni Mrs. Ye? Kaya napagdesisyonan na ng ating bida na bumalik na sa Jinmen para makausap si Mrs. Ye tungkol rito. Makalipas ang ilang sandali, mapupunta na ang eksena sa pamilya ng Ye. Habang gulat na gulat si Chu Qing sa sinabi ni Mrs. Ye sa kanya, na pinagkalat na ni Mrs. Ye ang balita tungkol sa Ancient Dragon. Nagsalita naman rito si Mrs. Ye na mas maraming tao ang hahanap sa Ancient Dragon, kaya ginawa niya itong paraan para makaligtas siya sa kaguluhan. Ngunit ang ating bida, hindi na lamang nakapagsalita sa kanyang mga nalaman, at sambit din ito sa kanyang isip na hindi na nga raw siya nagtataka na kung bakit nandoon si Meng Sui kanina. At sambit din ito kay Mrs. Ye, ang balita tungkol sa pagkamatay ni Huang Kaishan sa kamay ng dragon ay kumalat na. Ngayon, lahat ay nakatuon na sa dragon, at maaari na tayong makapagpahinga ng kaunti. At bukas nga raw ay pupuntahan na niya ang kanyang pamilya, habang makikita natin sa mukha ng ating bida na masaya na ito. Makalipas ang isang araw, mapupunta na ang eksena sa Chu Family Temporary Residence. Habang makikita natin rito ang mga masasarap na pagkain, at makikita din natin rito ang kanyang ina at ama na masaya dahil nakita na nila ang kanilang anak. Habang si Chu Qing ay humihingi ng tawad dahil pinag-alala niya nga raw sila, ngunit hindi naman ito pinansin ng kanyang magulang, kaya masaya na lamang nilang niyaya si Chu Qing na kumain, dahil na-miss nga raw nila ito ng sobra. Pagkatapos nilang kumain, tinawagan naman siya ng kanyang ina para makapag-usap nga raw sila. Pagkapasok nila sa silid, nagtanong naman rito ang kanyang ina kung nasaan na nga raw ang kanyang kapatid dahil ilang araw na nga raw ito hindi umuwi. Sa mga tanong ng kanyang ina sa kanya hindi na lamang nakapagsalita rito si Chu Qing. Kasabay nun, seryoso naman na nagsaad rito ang kanyang ina na sabihin na nga raw nito ang lahat. Dahil nalaman na nga raw niya ito lahat kay Ye Qianxi, at kung iba ang sasabihin nito kumpara kay Ye Qianxi lagot ito sa kanya. Nagulat naman rito si Chu Qing na kung papaano nga raw niya napagsalita si Ye Qianxi. Pinaliwanag naman ng kanyang ina, na ang ginawa niya nga raw ay tinawagan niya si Haonier at Ye Qianxi para kausapin itong dalawa. Napa-thumbs up naman rito ang ating bida, at napasambit na lamang ito sa kanyang isip na hindi na nga raw siya nagdududa, dahil si Qianxi at Haonier ayaw magbigay ng masamang impresyon sa kanyang ina, kaya't ipinagbili nila ako sa langit.
Kasabay nun, sinabihan naman niya ang kanyang ina na hindi na nga raw siya magsasalita dahil nalaman na nga raw ng kanyang ina ang lahat, habang nangungulangot ito sa gilid. Nagalit naman rito ang kanyang ina kaya pasigaw itong nagsaad na gusto niya nga raw na sabihin mismo ng kanyang anak ang mga sinabi nila sa kanya, at sinabihan niya din ito habang dinuduro niya ang kanyang kamay sa noo ng ating bida, na wag nga raw itong magtatago sa kanya ng ganitong malaking bagay dahil lumalaki na nga raw siya, wala na lamang nagawa rito ang ating bida kundi ang sumang-ayon sa kanyang ina. May pagmamayabang naman na nagsalita rito si Chu Ching na ililigtas niya nga raw ang kanyang kapatid kaya wag na nga raw mag-alala ang kanyang ina, wala naman nagawa rito ang kanyang ina kundi magtiwala sa kanyang anak. Nagtaka naman rito si Chu Ching na kung bakit nga raw hindi nagagalit ang kanyang ina sa kanyang pinagsasabi. Ngunit sa sinabi ni Chu Ching, bigla na lamang nagalit ang kanyang ina habang pinipikot niya ang tenga nito, at nagsaad din ito na kung mangyari ito muli sa hinaharap, dapat mo akong sabihan kaagad, at susuportahan kita. Kung hindi, huwag mo nang isipin pang bumalik sa bahay na ito. At dagdag din niya, noon na sa Imperial Capital pa siya, ngunit hindi na niya tinuloy ang sinasabi nito. Napasambit naman ang ating bida sa kanyang isip ang kanyang ina ay nasa Imperial Capital noon, kaya ang kanyang ina ay isang martial artist noon. Kasabay nun, bigla na lamang hinawakan ni Chu Ching ang kamay ng kanyang ina para sabihin na hindi lamang siya ay isang martial artist kundi isa din siyang manggagamot. At kasabay nun, ginamit na ng ating bida ang kanyang kasanayan sa pagsuri ng katawan ng tao. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang nagdilim ang pagmumukha ng ating bida sa galit dahil nakakita nga raw ito ng pinsala sa kanyang ina, at sarkastiko nga itong nagtanong sa kanyang ina na kung sino nga raw ang gumawa nito sa kanya. Pinakalma naman siya ng kanyang ina, na ayos lang siya at wag na nga raw niya ito pansinin. Ngunit pasigaw naman na nagtanong rito si Chu Ching na kung ang masasamang Chu family ba ang may gawa nito sa kanya. Ngunit ang sinabi lamang ng kanyang ina sa kanya, na alam niyang malakas ka na ngayon, pero ito ang galit ng nakaraang henerasyon, at wala itong kinalaman sa iyo, at hindi pinapayagan ang paghihiganti para dito. Napatiklop na lamang ng kamao ang ating bida sa galit, habang sinasambit niya na ikaw ang aking ina, paano ka naman walang kinalaman sa akin? Pagkatapos niyang wasakin ang pamilya Li, ang isusunod niya ang masasamang pamilyang Chu. At sinabihan niya din ang kanyang ina na kaya niya nga raw itong pagalingin sa kanyang karamdaman, ngunit ang sinabi lamang ng kanyang ina na wag na nga raw itong magsalita ng nonsense dahil walang lunas para sa ganitong uri ng pinsala. Pagkatapos nilang mag-usap bumalik na ang ating bida sa hotel ng pamilyang Ye. Habang napapasambat na lamang ito sa kanyang isip, ang panloob na enerhiya ng isang martial artist ay nagiging mula sa espiritual na kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbuo ng mga meridians. Ang mga meridian ng kanyang ina ay naputol, at hindi siya makapag-convert ng internal na enerhiya, pero paano kung gumamit tayo ng mga panlabas na bagay para mag-set up ng isang formation upang makapag-convert ng internal na enerhiya? Maaari rin itong malutas ang problema ng labis na kasanayan, at ang mga karaniwang martial artist ay magpa-practice ng may higit na kumpiyansa sa ilalim ng porma sayon na ito. Sa mga naisip ng ating bida, dali-dali naman itong pumunta sa kanyang lamesa para isulat ang kanyang mga nalaman, at sinabihan niya din ang kanyang sarili na siya nga raw ay isang enyo, at makalipas ang kalahating oras, napagod ito dahil nakakapagod nga raw maging matalino. Mapupunta naman ang eksena kay Mrs. Ye, habang kinakausap niya si Xing Wei. Nagulat naman rito si Xing Wei, na ang mga naghanap sa dragon ay ilang beses nang tumingin sa Yunjiang, ngunit ito lamang ang kanilang natagpuan. Sinabi naman ni Mrs. Xing, habang hawak niya ang kaliskis ng Ancient Dragon, ang tunay ay hindi maaaring maging peke, at ang peke ay hindi maaaring maging tunay. Sinabi naman ni Xing Wei, na sinabi nga raw ni Mrs. Xing na peke nga raw ito, ngunit napaslang si Huang Kaishan sa dragon na ito. Sumang-ayon naman rito si Mrs. Xing, ngunit kung hindi ko pa nakita ang totoong dragon, tiyak na maloloko ako ng bagay na ito, at nagpasalamat ito sa ating bida, dahil ang pinto ng manok ay talagang masyadong masigla. Sambit din ni Xing Wei,
Ang balita tungkol sa dragon sa Jinmen ay umabot sa kabisera, at marami ang hindi nakatiis, kaya sa ganun darating na sila agad. Natuwa naman rito si Mrs. Xing dahil magsalo-salo na lang tayo at panuurin ang magandang palabas na ito para makita kung paano ito magtatapos. Bumalik ang eksena sa hotel ng pamilyang Ye, habang makikita natin ang ating bida na nagme-meditate dahil kailangan pangaraw nitong magpalakas palalo. Pagkatapos nitong nag-meditate, nagunat naman ito habang sinasambit niya na busy nga raw siya sa loob ng ilang araw, pero hindi ko pa rin natutukoy ang paraan ng porma sayon. Gayunpaman, ang aking mga batayang kasanayan ay lubos na umunlad. At opisyal na siyang pumasok sa Nascent Soul stage, at naalis na ang Gu Poison, at hindi niya na kailangang magdusa mula sa baliw na babaeng iyon na si Kia Wei. Sa hindi inaasaang pangyayari bigla na lamang pumasok si Ye Chenxi na walang pasabi-sabi, habang ang ating bida ay nagulat na lang sa biglaang pagpasok nito. Sinabi naman ni Ye Chenxi, nakakulong nga raw ang bida dito sa loob nitong mga nakaraang araw, at nagtanong din ito na kung nasaktan ba ito nang habulin siya ng Ancient Dragon. Sinabihan naman niya si Ye Chenxi, na ayos na nga raw siya at wag na nga raw ito mag-alala sa kanya. Sinabi din ni Ye Chenxi, na samahan niya nga raw siya para sunduin ang kanyang kapatid na babae sa airport. Sumang-ayon naman rito ang ating bida kaya nagbihis na ito agad para makaalis na sila, habang napapasambit na lamang ito sa kanyang isip na makikita na nga raw niya ang kanyang bagong babae.